Sa panahon ngayon, kitang-kita ang kaunlaran sa pamumuhay ng mga tao. Ngunit, paano nga ba nagbisibilisado ang lipunan? Ano ang mga pinagdaanan at naimbento ng mga sinuunang tao upang maabot ang ganitong estado? Ang kabihasnan ay ang nakagisnang gawain o pamumuhay ng isang pangkat ng mga tao. Kabilang dito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining, kaya't ang pagkabuo nito ay ang naging daan kung ano ang tinatamasa natin ngayon. Ano nga ba ang kauna-unahang kabihasnan na nabuo sa daigdig? Kilala ang kabihasnang ito bilang Fertile Crescent dahil sa masagana o mataba nitong lupa. Ito ay hugis arko na mula sa Persian Gulf hanggang sa baybayin ng Mediterranean. Ang dalawang ilog sa pagitan ng kabihasnan ay ang Tigris at Euphrates. Malaki ang epekto ng mga ilog na ito sa paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa Mesopotamia. Nasabi na ang klima sa Mesopotamia ay mainit. Ang reed, timber, metal at ang matabang lupa rito naman ang ilan sa kanilang mga likas na yaman. Ang mga bagay na likas sa kanilang lugar ang kanilang ginamit sa pangkabuhayan. Ang pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan. Pinakinabangan nila ang matatabang lupa sa kanilang lugar na angkop sa pagtatanim. Ang kabuhayang ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain. Dahil pinalilibutan nga sila ng mga anyong tubig, ginamit ito ng mga sinaunang tao sa irigasyon o pinagmumula ng tubig para sa mga tanim na makatutulong upang magkaroon ng maayos na ani. Bukod pa riyan, isa ring pangkabuhayang gawain sa Mesopotamia ang pangangaso. Sa ganitong paraan, magsisilbing pagkain ang kanilang mga huli. Paglipas ng panahon, naisipan ng mga sinaunang tao ang pakikipagkalakalan kung saan nakikipagsapalaran sila sa pakikipagpalitang produkto mula sa mga iba't ibang lugar. Ang kasaysayan ng Mesopotamia ay binubuo ng mga imperyo. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang Sumerian ay isang nomadikong pangkat na unang namalagi sa ilog lambak ng Mesopotamia. Matatagpuan sa bawat estado ang mga templong tinatawag na ziggurat. Ang ziggurat ay nagsisilbing sagradong tahanan at templo ng mga patron o Diyos ng isang lungsod. Sa makatuwid, ang mga pari lang ang maaaring pumasok dito. Nakaimbento sila ng sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Clay tablet ang kanilang pinagsusulatan habang stylus naman ang ginagamit bilang panulat. At ang mga taong marunong o nagsusulat ng cuneiform ay tinatawag na scribe. Ang sistema ng pagsulat ay patunay na sila ay may matibay ng pakikipagtalastasan at ugnayan sa iba pang mga pangkat. Nagtatag ang mga Sumerian ng mga lungsod-estado na may sari-saring leader. Hindi nagkasundo ang mga ito, kaya't nagkaroon ng mga digmaan at kawalan ng pagkakaisa na nagbunsod sa madaling pagsakop sa kanila ng mga Akkadians. Ang mga Akkadians ang ikalawang imperyo na namuhay sa Mesopotamia. Pinamunuan ito ni Sargon na pinag-isa ang mga watak-watak sa lungsod-estado sa Mesopotamia. Hindi nagtagal, bumagsak rin ang imperyong ito sanhi ng muling pagsasarili ng mga lungsod. Makalipas ang ilang taon, dumating at nasakop ito ng isang makapangyarihang pangkat, ang mga Babylonian. Ang imperyong ito ay pinamumunuan ng isang magaling na lider na si Hammurabi mula 1792 hanggang 1750 BCE. Itinakda niya ang Babylon bilang kabisera ng Imperyong Babylonian. Nagtakda si Hammurabi ng batas na nakasulat sa isang malaking bato at tinawag itong Hammurabi Code. Ito ay batas na naniniwala sa prinsipyo ng paghihiganti na kung tawaging ay lex talionis o mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tulad ng ibang imperyo, unti-unting bumagsak ang Babylonian nang namatay si Hammurabi. Pagkaraan ng panahon, dumating ang mga Assyrian na sumakop sa Mesopotamia. Ang Assyria ay nagsimula noong 1813 hanggang sa 605 BCE.
Ang mga Assyrians ay pangkat na naninirahan sa bulubunduking rehiyon sa hilaga ng Babylon. Sila ay malupit at mabagsik na pinamumunuan ni Ashurbanipal. Siya ang nagtayo ng kauna-unahang aklatan na may 200,000 na tableta. Bumagsak ang Assyria dahil sa pakikipag-alsa sa Chaldeans na tutol sa kanilang di makatarungang pamumuno. Ang mga Chaldean ay matatagpuan sa bahagi ng Timog Babylonia at sa kanang bahagi ng Euphrates River. Ito ay tinatawag na bagong imperyo ng Babylonia na naitatag ni Nabopolassar. Si Nebuchadnezzar II ay ang pinuno ng imperyo nang matamo nito ang rurok ng kadakilaan. Siya rin ang nagpatayo ng Hanging Gardens of Babylon para sa kanyang asawa. Kinilala ito ng mga Greek bilang 7 Wonders of the World. Nilusob at sinakop ang Chaldea ng mga Persian sa pamumuno ni Cyrus the Great, sanhi ng pagkabagsak nito. Ang Persian ay tinatawag noon bilang pinakamalaking imperyo. Napasailalim ng mga Persians ang Imperyong Medes at Chaldean, na umabot sa pamumuno ni Darius the Great. Dahil sa dami ng nasakop nilang imperyo at lupain sa Mesopotamia, nalaman na malaking bagay ang maayos at magaling na pinuno dahil siya ang may responsibilidad sa kaayusan ng kanyang mga nasasakupan at mamamayan upang maging masagana at matagumpay ang imperyo. Sa dami ng imperyong namalagi dito, kagulat-gulat na natapos o nawasak pa rin ang kabiasnan ng Mesopotamia. Pero paano nga ba ito nangyari? Narito ang maikling pagkakasunod-sunod ng mga imperyong namuno sa Mesopotamia. Sa pagtatapos ng ika-4 na milenyo ay doon nagsimula ang unang pamayanan bilang Sumer o Timog ng Mesopotamia. Bumuo ang mga Sumerian ng mga lungsod at ang pinakamahalaga sa mga lungsod na ito noon ay ang Ur, isang walled city na may laki ng higit sa 2 milya kwadrado at may halos 100,000 mga taong naninirahan. Ang Neo-Babylonian Empire o Second Babylonian Empire ay nagsimula sa kasaysayan ng Mesopotamia na nagsimula noong 620 BC at nagtapos ng 539 BC. Noong huling 3 siglo, bago pa man pamunuan ng Babylonia ang Mesopotamia, ay namuno na rito ang mga Akkadians at saka pinamunuan ng Babylonia na sinundan naman ng mga Assyrian, Chaldean at ang panghuli, ang Persians. Sinakop ng Persians ang Mesopotamia at pinabagsak ang namumuno rito na hari at isinama ang Mesopotamia sa Persian Empire. Pagkaraan ng marami pang taon, sinakop naman ni Alexander the Great ang Persian. Pinamunuan nito ang Mesopotamia at kanya pang ibang imperyo, ngunit dumating ang panahon ng pamumuno ng Griego at Parthia at noong 100 AD ang kultura ng Mesopotamia ay tuluyan ng nagwakas. Nalaman na natin ang kasaysayan ng Mesopotamia. Pinakita ng bawat imperyo rito ang kanilang matatalas na isipan at tapang. Marahil bumagsak ito, malaking parte ang kabihasnan ng Mesopotamia sa kung ano ang ating lipunan sa kasalukuyang panahon.